Hello Sir Paul, itago niyo na lang ako sa pangalang Narcisa. Hindi ko nasasabihin kung ilang taon na ako, basta naganap ang karanasan ko na ito. Dekada 90. Kung simula gitna ako tapusan ng dekada na yon, bahala na kayo manghula. Noon pa man ay magaling na akong makeup artist. Marami na akong sikat na taong na makeupan sa industriya. Lalaki, babae, bata, matanda. Maraming kumukuha sa serbisyo ko. Hanggang sa itinigil ko ang aking pagseserbisyo sa ganoon at nagtayo ko ng salon. Mas naging maganda ang takbo ng buhay ko noon kasi maganda ang kinikita ko. Noong mga panahon na yan, patok na patok talaga ang kita sa pagpapaganda kasi nauuso pa lang po yan noon. Kumbaga hindi man po yan. Hanggang sa yun na nga po, lumipas ang lumipas sa mga panahon, nagkaroon po ako ng mga kilalang customer. Yung mga dati kong artistang sineserbisyohan, hinahanap-hanap pa rin ako. Nagpupunta doon sa salon ko. Tapos, doon nagpapagawa ng kanilang mga gustong pagawa. Yung mga tauhan ko naman minsan yun ang kinukuha nila kasi yung mga serbisyo at standards ko, niipasa ko rin sa mga tauhan ko. Hanggang isang araw po noon. Actually, gabi nga po nito. May mga ilan pa akong customer noon na tinatapos na lang. Yung ibang tauhan ko umuwi na. Ako naglilinis na lang po noon sa shop. Closing time na rin. Hanggang sa meron pong pumasok. Haharangin ko nga sana ito para sabihing closing na nga kami. Cut off na kumbaga. Pero nagulat na lamang ako nang kilala ko kung sino ang pumasok. Isang rising star na artista. Teenager ba? Siguro mga 16 or 17 years old yata siya noon o 18. Ganyan. Tapos sikat na sikat po siya nung time na yon. Hindi nga ako nakapagsalita. Na starstruck pa ako. Ang ganda-ganda kasi niya. Tapos idol ko siya. Idol siya ng mga anak ko noon. Magaling siyang kumanta, sumayaw. At marami siyang mga palabas noon. Pelikula. Tapos mga teleserye. Hindi ako magbibigay ng clue sa kanya kasi may mga pagkakataon na nakikita niyo pa rin siya sa mainstream. Tatawagin po natin siyang Miss X. Kasabay po noon, sumunod po sa kanya si Mami X at si Daddy X din. Siyempre nanay at tatay niya iyon. Miski yung mga tauhan ko doon sa salon, nabigla din, hindi makapaniwala. Nagtilian, ganito, ganyan. Tapos yung mga customer namin, kahit hindi pa tapos yung rebanding, tumayo, lumapit, nagpa-autograph. At siguro kung uso na yung selfie noon, aba, alam nyo na. Anyway, heto na nga. Kinausap ako nito ni Mama X na kung pwede raw ba akong mag-service sa kanila? Make-up, buhok, kuko, at kung ano-ano pa. Siyempre, dapat retired na ako sa ganoon, di ba? Pero since idol na idol ko yung child star na yon, hindi ako tumanggi. Umuo ako. Sasama raw nila ako sa mga mall tours, sa mga events, at sa kung ano-ano pa. Ang nasa isip ko noon, sa una ako lang, tapos magsasama ako ng isa sa mga tauhan ko. Tapos ipapasa ko sa kanya ang responsibilidad. Gusto ko lang maramdaman ulit kako yung feeling na may artistang mini-makeupan. At to be fair, sa dami ng mga artistang na makeupan ko, siya yung pinakasikat. Kaya talagang hindi ako nakatanggi. Ginusto ko. At gustong gusto kasi siya ng mga anak ko. So heto na nga, fast forward. Sumasama ako sa kanila. Pumupunta ako sa bahay nila. At hetong pamilya na to, may kaya din. Negosyante na tapos politiko pa. Doon nagmula sila. Tapos artista pa tong si Miss X nga. Pero alam nyo ba, meron ako napapansing kakaiba sa kanila. May mga pagkakataon na sobrang tahimik nila. Tapos alam nyo ba, hetong si Miss X, kapag minimikapan ko, may time na sobrang init ng kanyang balat. Yung parang nag-aapoy. Tinatanong ko nga siya kung okay lang ba siya pero sabi niya wala daw problema. May time din na napakalamig ng kanyang balat. Yung parang bangkay at kapag tinatanong ko kung ayos lang ba siya, okay na okay lang daw siya. Lagi lang siyang nakangiti, magana, parang manikang sunod-sunuran sa mga magulang niya. Pero sa totoo lang sa mga mata niya, para bang nakakakita ako ng lungkot. Para ba siyang napipilitan? Parang lahat na lang ng
inuutos sa kanya ng mga magulang niya. Sunod-sunuran lang siya. Ganoon na ganoon. Pero baka naman kasi nag-overthink lang ako. Baka naman nasobrahan lang ako sa pag-iisip. Isang araw po noon, nagpunta po ako nito sa bahay nila. Sa bandang Laguna po. Marami po silang bahay, pero isa raw yung Laguna. Bale meron daw silang TV hosting sa may bandang Batangas, kaya doon na lang po sa Laguna gaganapin yung pagmi-makeup. Nagsama po ako ng isang kasama ko noon, Bading. Siya yung trainee ko kumbaga, siya yung papalit sa akin kung sakali. Hindi kami nahirapan hanapin ang bahay nila, kasi malaki ito, maganda. Pero ancestral house na ancestral house ang datingan. Parang bahay ng mga Kastila tapos ang laki-laki. Sa loob nga, halos makaluma ang lahat ng kagamitan. Napakaganda. Nagsimula kami mag-makeup doon. Yung assistant ko na yung pinapagawa ko ng lahat. Ako, naglibot-libot lang ako sa bahay. Kaso, mali pala ang desisyon ko na yon. May isang kwarto ako doon na napuntahan. Tas alam nyo ba? Yung kwarto na yun, paibaba. Hindi ko alam, para may kumontrol sa sarili ko noon. Ayokong puntahan pero kusang gumalaw ang mga paa ko. Bumaba ako. May bakal na pintuan. Tinula ko yun. At doon, nakakita ako ng isang malaking hawla. At yung hawla, naglalaman ng isang halimaw. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Isang aswang ang nakita ko. Kitang-kita ko po yun, Sir Paul. At alam ko naman po ang mga aswang dahil taga-kapis po ako. Although hindi pa ako nakakakita, nakarinig na ako ng mga kwento na ganun. Hindi ako nakagalaw, hindi ako nakakilos. Natutulog lang ang halimaw doon sa loob ng hawla. Ang baho-baho doon sa loob kasi parang may mga bulok na karne doon sa may hawla na kinain noong halimaw, noong aswang. Hanggang sa maya-maya, nagulat na lamang ako nang biglang may humawak sa likuran ko. Mapapasigaw na nga sana ako. Buti, nahawakan niya ang bibig ko. Pagkita ko, nandoon si Daddy X, ang tatay ni Miss X. Hinila niya ako papataas. Hindi naman niya ako sinaktan pero mahigpit ang hawak niya sa bibig ko para hindi ako makapag-ingay. Sinarado namin ang pintuan. Sinarado namin yung pintong bakal. Umakyat kami at sinarado rin yung pintuan pa ibaba. Doon kinausap ako ni Daddy X. Nakita mo? Tumangutang ulang ako. Huling serbisyo mo na to sa anak ko. Kapag may nalaman akong kumalat na kwento tungkol dito, alam ko kung saan ka matatagpuan. Sir, bakit po kayo nag-aalaga ng ganun? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Tapusin niyo ng trabaho niyo rito at makakaalis na kayo. Inabutan ako ng malaking halaga ni Daddy X. Tapos noon nagpatay mali siya lamang ako. Hinintay ko matapos yung assistant ko na gawin ang dapat gawin kay Miss X. Tapos noon, si Mama X parang ang sama ng tingin sa akin. Parang alam niya na ata ang lahat pero si Miss X, wala. Tanghali nang matapos namin ang trabaho namin. Nagpaalam lang kami ng kasyual. Samantalang assistant ko, binigyan ko ng malaking halaga. Sinabi ko rin sa kanya na yun ang huling serbisyo natin doon sa artista na yun. Ang sabi ko na lang, nakahanap na sila ng bago magsiservisyo sa kanila. Kaya hindi na raw nila nagugustuhan ng serbisyo namin. Wala namang problema. Ang importante sa akin, malalayo kami ng tauhan ko sa peligro. Hanggang sa mga panahon na ito, minsan nakikita ko pa rin siya sa telebisyon, sa mga social medias, sa YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Minsan nakukuha pa rin siya sa mga pelikula. Pero hindi ako magbibigay ng tip kung sino siya. Ngayon iniisip ko, bakit sila may alagang aswang doon sa kanilang basement? Kamag-anak ba nila yon? Aswang ba sila? Aswang ba sila? Aswang ba ang artistang yon? Ano ang dahilan kung bakit may alagang aswang ang artista na iyon?